taong makawalang yaan. At dahil dito, natatabunan na ang mga ganda natin sa panginoon. Dahil ang sakit ng isa, lahat nadadamay. Ang kasamaan ay parang epidemya na kung kumalat ay ganun-ganun na lang. Oo, ganun na lang bilis ng makina na dinadaluyan ng kuryente sa bawat kable nito. Marahil ang iba'y napapaisip na, oo, ang sarap mabuhay sa mundong ito. Sila ang mga taong wala na lang ginawa kundi ang magpayaman at paunlarin ang sarili sa paraang matatapakan ng iba. Ngunit paano naman ang mahihirap na sa araw-araw kahit saan ka lumingon, kalabit dito, kalabit dyan, at pilit kang hihingan, mapunan lang ang kalam ng kanilang tiyan. Ikaw nga bilang isang tao, ano bang naitulong mo sa kanila? Sa tingin mo ba'y sapat na ang 3 pisong barya? Minsan iaabot pa sa puntong susungitan mo sila. May matira lang sa pitaka mo na tahanan ng iyong yaman. Huwag kang magdamot dahil takot kang mawalan. Magbigay ka dahil dito, di mo alam ang nararanasan ng iba. Sa sarili mo naisip mo pero minsan pa naisip mo. At tatanong mo ba sa sarili mo, naunang iba ang ba? Oo, naisip mo nga. May nagawa ka ba? Wala kang inisip, kundi ang magmataas ng magtaas ng sarili mong tungtungan. Pero ni minsan, di mo naisip na hatakin ang iyong nasa paanan. Bilang isang mahirap, kung kaya mong kumilos ka. Huwag kang umasa sa limos ng iba dahil di natin makukuha ang pag-asa sa iba. Ang pag-asa upang makaahon sa hirap ng buhay ay nasa sarili nating kamay. Akala natin madali ang buhay, ngunit dyan tayo nagkakamali. Nagkakamali na akala natin na habang tayo ay tumatanda, pasarap ng pasarap ang buhay. Mali tayo. Ang buhay ngayon ay pahirap ng pahirap na halos isubsob ang iyong buka. Sa lupa para lang ipamukha sa iyo na ang pag-asa ay walang katiyakan. Pero bumangon ka dahil nasa sarili nating paa. Ang paraan para tayo ay magbago. Nasa kamay mo ang pag-asa. Huwag mong depende lamang Ang pag-asa sa kamay ng iba.